medyo naawa, hindi lang medyo talaga, naawa ko doon sa isang estudyante. No? Yesterday, I was approached by a grade 9 student. Actually, ang reason nung una, parang yun nga, may bullying na nangyayari doon sa classroom. And then, it's just so happen na, siyempre, pinatawag yung magulang. And then, kinausap yung magulang tsaka yung estudyante. Ito yung victima, ito yung babaeng lumapit na parang nabubuli siya sa loob ng classroom na parang sinasabihan siya na meron siyang putok. Parang ganun yung kwento. And then, sa sobrang bully sa kanya, parang nag-hyperventilate yung estudyante. So, nadala siya sa clinic, then tinawagan namin yung parent. And then to cut the story short, ni-required namin na magpa-check up yung bata kasi parang madalas pala siya nag-hyperventilate. And then nung bumalik sila rito yesterday, may dala na silang medical certificate. And then nakalagay doon sa medical certificate, yung hyperventilation niya due to stress, severe stress and depression. So sa akin, bilang educational psychologist, medyo nakot ako doon sa word na severe stress / depression. So doon ngayon ako nag-focus. Tinanong ko yung nanay kung ano yung pinagdadaanan ng anak niya. Una, hindi kumikibo yung magulang. Then tinanong ko yung estudyante kung may problema ba sa bahay. Hindi kumikibo yung estudyante. So parang may na-notice ako something awkward na parang nagbigay sa akin ng red flag. So what I did was, kinausap ko yung bata separate doon sa nanay. Nag-usap kami sa labas and then I asked her. And then itong bata, itong estudyante, umamin sa akin, no? Pero umiyak na siya nung nagsalita siya. Na she was molested by stepfather mula nung 7 years old siya. And then the last time na nangyari yun, ito lang June na nangyari. Kaya natuwa daw siya na nagkaroon ng face-to-face kasi madalas na siyang wala sa bahay. Yung tinanong ko alam nung nanay. Ang sagot lang nung nanay niya sa kanya nung sinabi niya daw yung nangyari. Tumahimik na lang daw siya. At umiwas na lang. Although na molest na siya nung stepdad. Tumahimik na lang daw siya kasi yung stepdad yung bumubuhay sa kanila. At saka kung saan sila nakatira bahay ng stepdad, siya yung nagbabayad. Medyo nalungkot ako na ganun yung reaction ng nanay. So, ang ginawa ko, tinawag ko yung VAUSI. Meron akong direct contact sa Barangay VAUSI in line with Child Protection Policy and the rape. No? Nga lang, sa pag-uusap, hiniwalay namin yung magulang tsaka yung bata. Sa pag-uusap, umiyak yung bata kasi ayaw niya munang kasuhan kasi naawa siya sa nanay niya. So, napaisip lang ako, no, yung mga ganong sitwasyon na pinagdadaanan ng mga bata. Parang ang hirap na wala silang makapitan. Tapos ganun pa yung sinabi sa kanya ng nanay niya na siya na lang umiwas pero walang hustisya nangyari. Tapos ayaw niya pang mag-desisyon na umalis doon sa bahay kasi naawa siya sa nanay niya. Baka daw magkagulo, mapagalitan or magulpi or something, I don't know kung ano yung mangyayari sa mama niya, no, kung ano yung gagawin ng stepdad. Kaya napapaisip ako yung mga ganong sitwasyon, kung ano yung pinaka-best remedy para magkaroon ng lakas ng loob yung bata na lumaban. So, tignan ko na lang yung mga comments nyo, kung makakapagbigay kayo ng magandang suggestion doon sa binanggit ko sa inyo, dito sa senior ko. Kaya parang medyo nakakalungkot lang talaga.